Nagharap-harap naman ang 7 sa mga tatakbong presidente sa 2010 sa harapan ang Presidential Forum ng ABS-CBN News Channel. Isa sa tinalakay ang tungkol sa mga political dynasty, lalo't ilan sa mga kandidato ay galing sa angkan ng mga politiko. Wala naman sa mga dumalong kandidato ang may balak na putulin ang kalakarang ito sa ating sistema. Nagpapandila si Willard Che. 7 manliligaw ang sumuyo sa mga botante. Karamihan mga kabataan na hindi pa nakakapili kung sino ang ibobotong presidente. Lahat sila, inilahad ang mga gagawin sa unang 100 araw oras na manalo. Lahat maganda pakinggan. Pero halos wala sa kanila ang pumabor na ipagbawal sa batas ang political dynasty o ang paglagay sa pwesto ng mga kamag-anak. Para sa magpinsang Gilbert Chodoro at Noynoy Aquino, nakabilang sa political dynasty ng mga kuhuangko, hindi raw dapat maging kasalanan ang pagkakaroon ng iisang apelyido. Kung pwede naman huwag natin ilagay na may kasalanan ka na dahil kapangalan mo isang taong nanunungkulan. I-define natin by the actions nung tao na siyang nagbibigay ng undue advantage, nawawala yung freedom of choice. No, wag gawin natin kasalanan yung taong naghirap na pagandahin at panatili maganda kanyang pangalan, bigla naging krimen. Hindi naman kailangan kamag-anak ang appoint mo para gumawa ng katiwalian eh. Pwede naman kaibigan, pwede naman kasama. The point is, will you tolerate misbehavior? Yun po ang mas importanteng dapat isipin, hindi the symbolic act of not appointing a relative. Sa paraan ng pagsagot ng mga kandidato, nasilip din ang karakter nila. Si Chodoro, ipinaliwanag kung bakit siya nananatiling tapat kay Pangulong Arroyo. I think it's un-Filipino to turn your back on a person who gave a 43-year-old person a break and did not interfere with his doing his job, which resulted in one of the cleanest administrations in the Department of National Defense. One of the most transparent things. For me now, to say I will turn my back and bite the person who gave me a break will be the height of ingratitude. But this is not to say that I can be dictated upon. Hindi naman maihiwalay ni na Brother Eddie Villanueva at JC De Los Reyes ng partidong Ang Kapatiran ang pananalig nila sa Diyos sa kung ano ang gagawin nila oras na maupo sila sa pwesto. Magre-retreat po muna ako at magdadasal at papalakasan ko po ang aking sarili. I-issue po natin ang Presidential Proclamation bilang pasasalamat sa Diyos na naggawa ng himala para magkaroon ng isang matuwid, matapat at mabuting pamahalaan for the first time in history. Agaw eksena pa rin sa lahat si Erap na noong una ay hindi naintindihan ng tanong kung anong luho o bisyo ang tatanggalin niya oras na manalong presidente ulit. Ayon sa dating Pangulo na naging kontrobersyal noon dahil sa bisyo at maluluhong ari-arian, iisa na lang daw ang natitirang bisyo niya. Ang hindi ko maiwanan ay yung luho na paglingkod sa mahihirap. Sa huli, ang mga kabataan may napili na. Or Gordon? Si Noynoy po. Because I think he can change the heart of the Filipinos. Secretary Gibo Chodoro pa rin. Kahit po na nakita na natin kung paano sila magdebate kanina, alam ko pong yung stand niya nandun pa rin para sa ikabubuti ng mamamayan. Hindi lamang ng sarili niya ikauunlad, kundi ng buong Pilipinas. Mapapanood ang kabuuan ng harapan, the ABS-CBN Presidential Forum, sa Linggo ng gabi sa ABS-CBN. Para sa Bandila, Willard Che.